lugar, unti-unti nang nabubura ang pisikal na mga epekto ng bagyong Yolanda. Bakas pa rin sa iba ang malawak na pinsalang iniwan ng daluyong. Balikan po natin ang ilan sa mga ito sa report ni Rafi Tima, live mula pa rin dito sa Tacloban City. Rafi? Sinundan nga natin, Jessica, ang dinaanan ng bagyong si Yolanda mula sa Giwan, Eastern Samar kung saan ito naglandfall hanggang sa makarating ito sa Palo dito sa Leyte. At kung ikukumpara noong pagkatapos ng bagyo, malaki na yung pagbabago sa pisikal na epekto ng super typhoon. Bago mag-alas 5 na madaling araw, November 8 noong nakaraang taon, mula sa bahaging yan ng Philippine Sea, naglandfall ang bagyong Yolanda dito sa Giwan, Eastern Samar. Ayon sa mga nakasaksi, nakabibingi ang ingay at nakakapangilabot ang hanging dala ng bagyo. Mahigit 300 kilometro kada oras na hangin ang tumama sa lugar na ito. At ang strukturang ito ang isa sa mga unang nakaranas ng lakas ng bagyong si Yolanda. Bagay na hindi kinaya ng radar dome ng Pag-asa na nasa itaas na bahagi lang nitong aking kinatatayuan. Ang bago at high-tech na 2 toneladang radar ng Pag-asa ay binunot ng lakas ng hangin ni Yolanda at inilipad na para lang isang papel. Makalipas ang isang taon, hindi pa rin naaayos ang Giwan Radar Station. Sa susunod na taon pa raw ito mapapalitan mula sa donasyon ng Japan. Nasa 350 kph, ganyan. Ang alin po? Yung speed niya na kaya i-withstand yung design ng radar. So, nangyari, sira na. Hindi pa nga nakalapit masyado yung mata ng bagyo. Mula Giwan, tumawid sa Leyte Gulf ang bagyo at sunod na dinaanan ng Tacloban. Sa video ito nakuha ko mula sa tuktok ng Santo Niño Parish Church sa Tacloban, makikita kung gaano kalawak ang pinsala ni Yolanda. Pinakanapinsala ang tabing dagat na tinamaan ng storm surge. Itong gusaling aking kinatatayuan ngayon ay nakaligtas sa storm surge. Katabi lang nito ang Santo Niño Parish Church na sinira ng hangin ni Yolanda. Halos isang taon matapos ang trahedya, balik na sa dati ang karamihan sa mga kabahayang winasak ng bagyo. Ang dati na nagkalat na kahoy sa lansangan, pinalitan na ng trapiko ng mga sasakyan. Pero ang tabing dagat na lubhang binayo ng Yolanda, makikitang muling tinatayuan ng mga kabahayan, bagamat idineklara na itong delikadong tirhan. Sa bahaging ito ko nakunan ng litrato, ang batang ito, malungkot na nakatanaw sa kalsadang puno ng wasak na mga bahay. Ligtas siya bagaman may sugat sa pisngi. Ito na ngayon ng Esperas Avenue, wala nang bakas ng dilubyo. Ayon sa lolo't lola ng bata, lumipat na sa Maynila ang pamilya ng kanyang apong si Rayan. Parang naka-recover naman siya eh. Pero nung una talaga natatakot siyang lumabas, natatakot siyang mag-ano. Pero ngayon okay naman siya. Matapos ang Tacloban, sunod na tinumbok ng bagyo ang kalapit na bayan ng Palo. Dito nakuna ng GMA News sa mga videong ito na nagpapakita kung gaano kalakas ang hanging dala ng bagyo. Nang tumama rito ang bagyong Yolanda, ang kakaayos pa lamang na bubungang ito ng Palo Metropolitan Cathedral ay unti-unting bumigay. Wala itong naging panama sa mahigit 250 kilometro kada oras na hangin. Ang katabing municipal building na ngayon naayos na rin, wasak din ang bubungan. Pero hanggang ngayon, kita pa rin ang epekto ng bagyo sa ilang mahahalagang gusali rito, halos isang taon matapos tumama ang bagyo. Kasama na rito ang lumang gusali ng University of the Philippines dito sa Palo, Leyte. Ngayon umaasa ang mga taga rito sa Palo na isa ang kanilang simbahan sa mga dadalawin ni Pope Francis kapag nagtungo siya rito sa susunod na taon. Unti-unti mang nabubura ang pisikal na epekto ng bagyong Yolanda. Ang sugat na iniwan nito sa mga biktima, tila mahirap nang maialis sa kanilang puso't isipan. Ibang usapan talaga, Jessica, kung pag-uusapan yung epekto sa mga tao dahil hindi man nakita sa labas dahil sa mga ngiti at tawanan ng mga taong ating nakakasalamuha ngayon dito, tiyak mas mahabang panahon ang kakailanganin para maghilom ang sugat na dulot ni Yolanda. Jessica? Rafi, alam mo, napaka-effective talaga nung ginamit mong drone camera para mapakita kung ilang percent na, kung matatansya natin yung recovery ng city ng Tacloban. No? Curious lang akong malaman kung masasabi rin ba through your drone shots
kung ano yung topographical changes, lalo na dun sa dalampasigan ng Tacloban, no? Kasi importante yan para magamit din ng mga scientists dun sa mga paghahanda sa mga wag naman sana pero sa mga susunod na sakuna, lalo na itong storm surge o daluyong. Yes, Jessica, mahalaga yan. In fact, may mga aerial photographs na kinuha yung Pag-asa, maging mga satellite imagery para i-compare yung nangyari bago yung Yolanda at pagkatapos ng Yolanda. At mula rito ay kanilang titingnan kung ano yung naging epekto talaga nung pagbayo ng lalo na yung storm surge na umabot ng 15 feet sa ilang areas dito sa Tacloban para makita kung talaga hanggang saan ito aabot at para naman masabi sa mga nakatira rito kung hanggang saan lang sila pwedeng magpatayo ng kanilang bahay. At sa pamamagitan ng mga aerial at mga drone shots na ganito ay makikita pa, Jessica, yung monitoring naman ng mga kabahayan na talagang dapat ay hindi na ilalagay doon pero ngayon ay unti-unti ngang nagsasprout sa mga lugar na pinagbabawal na ng gobyerno, Jessica. Ano kaya, lumalim kaya yung dagat, Rafi, at umusad o lumapit doon sa city pa? Kinain niya ba yung city? Sa ating pagkakalam, Jessica, kinukumpleto pa ng Pag-asa. Kasama na yung Japanese government, yung ginagawa nilang pag-aaral kung talagang ano yung naging epekto dun sa topography. Lalo na nung San Jose. Kasi itong San Jose kung saan naroon yung airport ng Tacloban ay napapalibutan ng tubig kung kaya't narinig na natin na may posibilidad na ilipat yung airport ng Tacloban. Dahil delikado ito dahil kapag nagkasunod-sunod yung mga storm surge, hindi man kasing lakas nung tumama itong si Yolanda, ay talagang unti-unting kakainin nito yung isthmus na yon na kinalalagyan ng airport ng Tacloban. So yan yung kanilang pag-aaral at yan ang ating aabangan. At sigurado yan, Jessica, ay ilalagay nila yan sa kanilang G-hazard map na kanila ipinamimigay sa mga local government, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.